So, kamusta kayo mga boss madam? It's September 19, 2025, 11:15 PM ng gabi. At samahan nyo kami dahil babiyahe kami ngayon sa Singapore. Let's go! So, kaya gantong oras yung magiging alis namin dahil ang flight namin is Saturday pa, September 20. And 5 AM yung flight namin, so kaya maaga kami inaalis dito sa Bulacan. Tara, sama lang kayo. So guys, it's exactly 1:31 AM na madaling araw, and nandito tayo ngayon sa Terminal 3. Yan, tanong. So tambay muna tayo. So guys, nakapag-print tayo ng boarding pass natin. I suggest kung meron kayong flight, mag-kiosk na lang kayo para kumuha ng boarding pass para hindi na kayo pumila. Ngayon magtatapon lang tayo ng tubig ng tumbler kasi bawal to. So guys, update lang. Sumakses na tayo sa immigration. Kaya mas okay talaga na maaga ka pumunta, at least 3 hours before ng flight mo. Para at least kung magkaroon ka man ng aberya sa immigration, marami kang oras na spare. So, hintayin na lang tayo ng flight natin. Maga pa naman. It's 2 AM pa lang. So, mamaya na lang ulit. Peace. So, yun ang isang boarding. It's 5:20 in the morning. It's 9:51 AM na nakapaglanda tayo dito sa Singapore. So, waiting lang na pababain kami. Nandito na tayo ngayon sa Changi Terminal 4. Sa Terminal 4 tayo, and then magte-take tayo ng bus shuttle po going to Jewel, Changi Jewel. I think free lang siya. Waiting lang tayo sa bus, guys. So yan guys, mula Terminal 4, nag-take lang kami ng shuttle papunta dito sa Jewel, Changi. So yan guys, update lang. Nandito pa rin tayo ngayon sa Jewel Changi Airport, and then magla-lunch muna tayo dito sa Yakon Kaya Toast. Hindi pa kami kumakain, so kain muna. Isa tayo dito sa Changi Jewel, and then pupunta tayo sa hotel. Let's go guys. So nandito na tayo sa train station ng airport. Maghintay na tayo ng train natin. So pupunta tayo ngayon sa Bugis, and then maglalakad tayo pagdating na pupunta sa hotel. So guys, it's exactly 3:44 PM. Hindi na ako nakapag-update kanina kasi from Jewel Changi Airport, dumiretso na kami dito sa hotel. So dito kami nag-stay, Oxford Hotel. Pagkadating namin dito, nagpahinga lang kami sa bed, nag-ayos-ayos. Then sobrang init guys. So yun, ang mga tip ko lang siguro sa inyo kung pupunta kayo ng Singapore, huwag niyong kakalimutan payong, and then tubig, of course. Dala kayong tubig. Ay sobrang init talaga. Kaya siguro ngayon ang gagawin lang namin ay pupunta kami sa IMM Outlet Store yata yun, kung ako nagkakamali. Then titingnan kung makakapag-shopping tayo. Let's go. So yun guys, it's 5 in the afternoon. Nandito na kami sa IMM Outlet Center. So okay dito guys, lalo kung goal nyo talaga makapag-shopping. Grabe yung mga sale nila dito. Yan. At lahat ng store may kita mo siya na
outlet talaga siya. Dami dito, may guest. Kompleto sila actually eh. Yes. Ayan, kung ginagol nyong mag-shopping talaga, isa to sa mga dapat nyong puntahan. So, good morning guys. September 20 na. Hindi na tayo nakapag-update ako dahil sa pagod. So, ngayon it's 8 AM in the morning. Pupunta tayo ngayon sa Haji Lane. Ayan guys. So, yun guys na. Tapos tayo sa Haji Lane. Punta tayo ngayon ng Bugis para kumain. So, dito tayo sa Bugis. Maghanap tayo ng kainan. So, dyan tayo pupunta. So, dito tayo kakain ngayon. Oh. So, ito guys yung iced Milo. Yan, iced Milo. So, ito food. So, guys, makakain na tayo. And then yun, mag-ikot-ikot lang tayo dito sa Bugis. Maghanap na pwedeng magbili. So, later na lang. Ayun guys, dito. Gusto nyo bumili no? Pasalubong, mga kitchen. Ito dito. Mura pa. So dito guys, kung mag-uwi kayo ng chocolate, mura dito. Pampasalubong sa family members. So sa tabi niyan, may mga keychain din. So dito yan sa Bugis. So yan, dito pa rin tayo sa Bugis guys. So ito yung tinatawag nila Art Lane. Yan. Picture ready itong lugar na to. So isa to sa mga sasuggest ko sa inyo na pwede nyo punta para makapag-picture. So ito, pagtawid nyo ng Bugis, kayo dito sa OG Mall. Para siyang tangge. Kaya dito tayo pupunta ngayon. OG Mall. Dito na siya kita. So kung naghahanap kayo ng iba pang kakainan, isa to sa mararecommend ko rin sa inyo, Albert Food Center. Dito lang din yan sa Bugis. Pag nakita nyo, madaming kainan dito. So ngayon guys, nandito tayo ngayon sa may Mustafa Center. Ito yung isa sa sinasabi nila na mura din mamili. So, tignan natin kung mura talaga. Let's go. So yun guys, no, it's 4 PM and then nandito tayo ngayon sa may Chinatown. Yes, you can see. And then ngayon pa lang tayo magla-lunch and then tayo magla-lunch. Saan ba siya? Ayun, Maxwell Food Center. So sobrang nakakapagod pong araw na ito. Puro mall, lakad. Sharp right to stay on Southbridge Road. Highly recommend na yung comfortable shoes nyo lagi dadalhin. So, kain muna tayo. Let's go. So, yan guys, papunta na tayo sa Maxwell Food Center. So, narito na siya guys. Maxwell Food Center. Ito nyo naman. Napakadaming kainan. Lahat ng option nandito na. Hanap tayo ng kakainin. Pa talaga guys, doon tayo kakain dyan. Kaso sobrang haba ng pila hanggang sa labas, kaya ayan, dito na lang tayo. Ayan. Ayan. Pwede na yan, pagtyagaan. Dahil hindi pa kami nagla-lunch, gutom na kami.
So ayun o guys, nakabalik na kami ngayon dito sa hotel. 7 PM na ng gabi ngayon dito sa Singapore. And then pagkagaling namin Maxwell, ayun nga, so dumiretso na kami ng balik ng hotel kasi sobrang nakakapagod guys. Yung sa isang araw, I think mahina yung 20,000 steps. So ngayon naglalakad lang ako dito sa paligid ng hotel. Gusto ko na sana magpahinga, kaso nangihinayang kasi ako sa araw. Kaya ito, tingnan lang natin ang mga paligid. Kakapagod. Tsaka isa pang nakakadagdag sa pagod dito yung init. Imagine September ngayon, kung sa Pilipinas is tag-ulan, dito yung feel parang summer sa Pilipinas, ganon kainit. Kaya medyo nakakadagdag sa pagod din. So ayun, lakad-lakad lang ako dito guys. So bukas na lang ulit siguro. So yun guys, good morning sa inyo. It's September 22, 2025 and nandito tayo ngayon sa labas ng hotel natin, Oxford Hotel. And then today magmamadam to saan tayo. And by the way, 6 AM na dito and madilim pa din. So ayan ang itinerary natin. Siguro mag-breakfast lang tayo sa Bugis and then subukan ulit bumalik sa Haji Lane kasi di namin nasulit kahapon dahil sa sobrang dami ng lakad bago tayo magmadam to saan. So tara, sama lang kayo sa day 3 natin. Let's go! So ayan, dito ulit tayo guys, papuntang Haji Lane. It's 7 AM in the morning. Wala pa masyadong tao. Okay pa mag-picture. Let's go! So ayan guys, tapos na tayo ngayon sa Haji Lane. And then mag-breakfast tayo dito sa may Albert Center dito. So tingkot natin guys. Total nito lahat is $9.50. So kain mo na. So ngayon guys, papunta tayo ngayon ng Madame Tussauds. So dito tayo sa MRT, sakay tayo ng train. Ayun guys, no, nandito tayo ngayon sa may Vivo City na mall. So yun, dito tayo sasakay ng bus papuntang Sentosa, papuntang Madame Tussauds. So ito ko sa inyo guys. Correction, Sentosa train pala yung sasakyan namin and sa papuntang Madame Tussauds. I think si Lady Gaga to. So dito din yung Sensory Escape, maganda dito pag gabi. So yan, may pa-mist. Refreshing ba? Parang hindi naman. Nabasa lang ako. Yun yung goal mo. Hindi naman siya nakaka-refresh. So ayan, Madame Tussauds. So dito rin pala sa Sentosa, ito yung Sky Helix and Cable Car. Sino ba ito? I think si Vin Diesel to. Yan, Vin Diesel nga. Ayun guys, nandito na tayo sa Madame Tussauds. Pagpasok sa kanila, bibigyan ka nila ng ganito. Then pwede mo siyang scan sa photo booth and then only picture. So ito yung entrance guys.
First 3 part na pinuntahan natin, puro early days ng Singapore, no? Yeah. That's early. Oh, si Ronaldo. Guys, magma-marble naman tayo. Marble 4D. Smash triple ten. Thank you. So ayan, natapos na natin yung tour sa Madame Tussauds. Sulit naman. Nice. Okay. And dito din yung Helix, Singapore Helix. Okay. I think picture taking with birds yan. Mga peacock guys, oh. Yeah. Dami nila dito, nagkalat lang sa Sentosa. Okay. And dito tayo ngayon guys, Skyline Beach. Bali, medyo extreme yata ito. Tingnan natin mamaya. So, ganito yun guys. Dito tayo sa Skyride. Parang ito yung paligid. Kapit dapat. Liwa mo ganun. Eh baka malaglag yung spell book. Hindi ka. Hiya mo na siyang ganda. Baka malaglag. Paano? Grabe oh. Happy anniversary. Sunog nga lang dito sa taas, pero masaya. Taas, grabe. So, tapos na tayo sa Sentosa. Nakapag-Madame Tussauds tayo and Sky Lodge. Recommended yung Sky Lodge guys. Try nyo pag napunta kayo sa Singapore. Then nandito kami ngayon sa Vivo City ulit para kumain. Ito, maraming kainan dito sa Vivo City. Parang food court nila. So guys, dito tayo kumain ngayon sa Nana Curry. Michelin star sila guys. 16, 17, straight. All the way to 2025.
Ayan. Dumi versus dumi. Yan yung menu nila guys. So ayun guys, pagkain namin. Yung food. Guys, nandito pa rin tayo sa Vivo City. So sa mga mahilig dyan sa mga laruan. Ayan, mga Gundam. Doon mga Pokemon. Kompleto dito, mga blind box, marami. Lego. Mga anime. Models. So guys, nandito tayo ngayon sa may Marina Bay Sands, yan. Puntahan natin yung Merlion. Pagod sobra. So yan guys, dito na tayo sa may Marina Sand Bay. Yan siya. And then pakita ko sa inyo doon yung Helix Bridge. Yan, yung pulang nakikita nyo na yun, Helix Bridge. And then maglakad ka lang konti. Ito na ang the infamous Merlion up there. Siguro tambay na lang muna kami dito mga ilang oras kasi sobrang pagod talaga tong araw na to. So ganito na lang muna tayo, bukas na lang ulit at mag-aano kami, sorry picture, at mag-Universal Studio kami. So good morning guys, September 23 and we're going sa Universal Studio. So din ako nakapag-update kagabi kasi sobrang pagod. As in sobra. Pag-uwi, tulog, patay. So yan, biyahe na tayo. Tang Universal Studio, let's go. So ayun guys, nakabas tayo ng pabalik ng Merlion. Since hindi kayo nakapag-sure kagabi. So after Merlion, saan na tayo? Universal Studios. So yan guys, Marina Bay Sands ulit. Merlion. So makakatabi lang sila. Kaya lang I suggest kung pupunta kayo dito sa Merlion, agahan na kasi daming tao guys. So kami baka bumalik na lang ulit tomorrow morning para makapag-picture doon. So ngayon, biyahin tayo Universal Studios. Let's go! So yun guys, no, after natin mag-Merlion, pumunta na tayo dito sa Vivo City. Then dito tayo sasakay ng Sentosa train. Bago tayo magpunta doon, kumain muna kami dito sa may food court ng Vivo City. And tingnan, black chicken. So yun, kain muna kami and then Universal Studios na. Let's go guys! The putik bite.
So ayan guys, papunta na tayo Universal Studios. Bukod sa Universal Studio, nandito din yung Harry Potter, Vision of Magic. And then dito din yung aquarium. Actually maraming attraction dito. Pwede kayong pumasok sa Harry Potter sa souvenir shop nila. Kung gusto nyo lang makita yung loob. Maganda rin naman. And after na naman sa Harry Potter, tayo, Universal Studio guys. So ayan guys, isa pang tip. Pag mag-Universal kayo, pwede kayo magdala ng mga ganitong Aqua Plus. Then, ang ginawa namin, may yellow kami. Pagpasok namin, kumuha kami doon ng tubig. Libre, malamig, di ba? Ayan sila Alex tsaka si Gloria. Unang pupuntahan natin itong lights, camera, action. This is the emergency broadcast system. A Category 4 hurricane with sustained winds of 125 miles an hour is making landfall in New York. All residents are instructed to seek shelter immediately. Let's go to one of our reporters in Midtown. They said this could be one of the storms of the century. What can you tell us? What is flying all around us? Someone's going to break off the buildings! Wherever that sign lands, we only hope there are no people nearby. This is the emergency broadcast system. The hurricane is now Category 5. Stay away from all windows and extinguish all flames. Repeat, extinguish all flames. Everyone is urged to remain calm. The authorities have the situation under control. Next ride, Transformers. Yung Transformers guys. Escape you don't want any part of. Bone Crusher, a sadistic killing machine with a chip. Ang napuntahan na namin is yung lights, camera, action, and then nakasakay kami ng Transformer and yung Revenge of the Mummy. So based on experience, sulit yung yung Transformer. Maganda siya compared sa Iron Man. Iron Man fan ako pero mas na-appreciate ko yung ride dito ng Transformer. Though para sila maganda. Don't get me wrong, para sila maganda. And yung sa The Mummy naman, maganda siya, sobrang ganda niya, worth it. So, later guys. They're that smart. What are they doing here? Hey, what are you
I'm out of here. Then what about us? You know, I really feel crummy about this, guys, but every man for himself. And what about all the women? And the children? And the cute little wooden puppets? And the cute piggies. Yeah. There's 3 of them. Okay, but there's not much time, and I'm only gonna say this once, so listen up, all of you. He's back! Something you don't know, Cookie Boy. Hey, these people probably don't have a clue what's going on. Do you? This is a movie? It's what happened after the end credits that got us all in this pickle. Yeah! Wait a minute, I have an idea. Mirror, mirror on the wall. Wake up! Who dares disturb my slumber? It's me, Pinocchio! Hey! Listen, we must help these people. Oh, we have guests. Hi there, folks. Welcome to Lord Farquaad's castle. Run for your lives! Though, rather lackluster bunch. Yeah! They don't understand what's happened. You need to tell them the story. Sure. A long time ago in a galaxy far, far away. I love that story. Rather episodic for my taste. Our story. Oh, so sorry. I've been feeling really spaced out lately. Oh. You know, once upon a time. Once upon a time, there lived a frightful ogre named Shrek. He lived alone in his swamp far from those who would judge him by appearance, rather than what lay within. Oh, I miss that smell. Me too. Yeah, 1, 2, 3. One night, after saving a talking donkey, In the morning. I'll make it wild. Shrek's home was overrun by a horde of fairy tale creatures, banished from the kingdom of Dulak. Check out the handsome pig on the left. Banished from the kingdom of Dulak by the evil Lord Farquaad. Yes, everyone now. Not you, Mirror. The piggies. Oh, where was I? Through a couple of plot twists. And wrestling moves. Farquaad agreed to return Shrek's swamp to him if he would rescue the fair Princess Fiona. From a fearsome, fire-breathing dragon, Shrek and Donkey set off on their quest. There was lots of amazing action, pyrotechnics, and heroics. Shrek saved the princess and his ass. And then, excuse me, something miraculous happened. Shrek fell in love. And to her astonishment, the princess fell right back in love with him. Lovely. I love so cute. But she was to marry Farquaad. And Shrek's heart was broken. Donkey taught some sense into the stubborn ogre, who set out to rescue the princess again, but this time from Farquaad. Fiona revealed her big secret. She was actually an ogress, and Donkey got it on with the dragon, who ate Farquaad, whose death freed all the fairy tale creatures and allowed Shrek to find true love. Happily ever after. You're so evil. Can you show Lord Farquaad being eaten again? Come on, guys. Dragon food. Silence! What's going on in there? Lord Farquaad, why, you're looking rather pale. Of course I am. I'm a ghost, you fool! Now, for the last time, tell me where she is! My batteries are low, my lord. I can't see further than the past at the present. Well, what about your little wooden friend? Is he ready to talk? Tell me where that repulsive green monstrosity has taken my Fiona. Where are they? And that's it. Thelonious, Hughes, the puppet's firewood. Leave him alone. Leave him alone. Ah, my little porkers. Are you going to spill the beans? Or is it luau time? We don't know anything. We know nothing. Thelonious, dig a pit, light a fire, and wrap them in banana leaves. And fetch my moo-moo.
What are you people looking at? Have any of you seen Shrek and Fiona? Have you? Come now, someone here must know where they are. Anyone? Fine. I'll make you talk. Thelonious, prepare the auditorium. Yes, my lord. Mirror, mirror on the wall, tell them what will happen to them all. I must go prepare. I'll be in to torture you later. All of you! When that's over. Papa, it's just beginning. It's the beginning of the end. Yeah. As the auditorium opens, please enter in an orderly fashion and take a seat as far over as possible. Do not wear your glasses until you are seated, unless you like falling over. Please do not eat, drink, smoke, or puke. So, yun o guys, update lang. 5 p.m. na. 5:30 p.m. Hindi na ako nakapag-update kanina kasi nalolobat yung phone ko eh. So, ang park is until 5 p.m. lang, close na siya. So, hindi na kami nakapag-ride ng iba. So, ang nasakyan lang namin lahat ng indoor except dun sa Minions dahil sobrang haba ng waiting time, mga 45 minutes. Then, by the time na pupunta kami, sarado na yung park. So, yun lang yung di namin nasakay na indoor. And then sa outdoor, di na kami nakakasakay ng outdoor kasi sobrang init talaga. As in, sobrang init dito sa Singapore. Yun lang downside. Pero yung pag nasakyan mo, lahat ng indoor nila, worth it naman. So, hanap lang kami ng pagkain. Later, update guys, dito pa rin tayo sa Sentosa and pagod na. Nakain na tayo. Maybe 7 p.m. na. And manonood tayo ng Sensory. Sa Sensory. Tingnan nyo ito guys, ang cool. Pag tumapa ka, that's cool. See, it's cool. So, yun guys, ang quick update lang. Ay, hindi na yata ako nakapag-update kagabi sa inyo. Dahil nalabad na rin yung phone ko. So, late na rin kami nakauwi. Mga 10 p.m. na siguro from Sentosa. And nag-scenery escape kami. So, ngayon, uwi na kami. Dito lang kami ngayon sa Bugis. Ganap ng mga konting pampasalubong. At saka kumain ulit dito sa Albert's. So yun guys, kain lang muna kami. Update na lang mamaya pag nasa airport na. Peace. So yun guys, no, update lang. Time check 1:48 p.m. And nandito tayo sa Terminal 2 ng Changi Airport. And then pabalik na tayo ng Pilipinas. Ang flight natin is 6 p.m. pa. So ngayon papunta tayo ng Terminal 4 dahil doon ang terminal natin. So ayan guys, update lang. Nasa Terminal 4 na tayo while waiting ng flight. And then tada! Nasa lounge muna tayo. Ayan. Food trip muna. So guys, time check, it's 4:45 p.m. na and so malapit na yung flight namin pabalik ng Pinas. And then thank you kung inabot mo tong video na to at nanonood ka pa din at di ka na bored. Thank you. So a little tip, it's para sa mga nagpaplano bumiyahe ng Singapore. Tip number 1, always wear yung comfortable shoes nyo kung prefer nyo man mag shoes. And then tip number 2 is magdala kayo ng tumbler. Pwede naman siya, pwede din siya sa Universal Studio as long as
as long as hindi lalagpas ng 1 liter. And then tip number 3, pwede kayo mag-ask ng sa mga hawker station na mga nagtitinda ng drinks doon. Pwede kayo mag-ask sa kanila na kung bibili ka lang ng yelo, mabayad sila. And yung tubig, mahal siya sa 7-Eleven. So siguro maghanap kayo ng ibang store like yung ABC, I forgot yung iba, Giant na supermarket. Yun, mura tubig doon. So kung makita kayo ng murang tubig, pwede kayo sigurong bumili na ng marami para yelo na lang yung bibili nyo. Kasi medyo mahirap din maghanap ng yelo. And then another tip is mag-unlipas kayo sa MRT. So pag naka-unlipas kayo, mas marami kayong pwedeng libutin. And then tip number 4, I don't know kung maraming kakontra dito sa tip na to. Pag na kayo mag-withdraw ng maraming cash, mag-tap na lang kayo using GoTime. Kami, pagdating namin dito, nag-withdraw kami ng $150 or $300 yata. Hindi naman namin siya masyado nagalaw. Nagagamit lang namin siya sa mga pangkain sa hawker. Yan, pero as much as possible kung may tap lang kami. Yan, pa ba? Tip number 5, install the necessary apps. Tatry ko maglagay ng mga list ng apps na nagamit namin and yung magagamit nyo talaga pagpuntang Singapore. So that's it guys muna. Till our next travel. Thank you sa mga nanood. Please like and subscribe. Peace out. Till our next travel.